place ng Exolo Q at baka pwede sila yung madala. We've seen other teams take advantage of this. And we've seen Exolo Q, dahulog sila dahil sa mga, alam mo yun, tendencies, negative, na ginagawa nila kagaya ng ganyan, na si Ikus, gusto sana, akala niya, nakahanap siya ng timing sa kanyang kalaban, kaso nga lang si Zerk gamit ng kanyang quickscope na hamat ng tamang pwesto, at dahil dyan, the pressure is right there, di na ata sila makahanap ng tamang depensa dito sa A site. Oo, nakahanap sila ng dalawa, but is that enough to delay the time? Flash grenade, tinapon na din, 1-for-1, and then nahanap dito, Jake is able to find one and fall. So now, 2-on-2 situation, Isor tsaka si Yaba, di pa na tatanim yung bomba dito, kaso nga lang nasa ilalim sila, si Jake gusto mahulog, di pa nila nakita to, isa ang kanyang nahanap pero di niya alam yung isa pa rin nasa kanyang likod. Has Exolo Q first blood dito sa Angkara. Wow, that was nothing short of spectacular para sa Exolo Q. Akalain mo nga naman na Amelion started what could have been a dream for all teams, no? Yung solidong entry talaga. Jake will be getting E-Red. Double sniper tong Exolo Q. Hindi nila-expect ng Amelion. My goodness. Amelion, ang init-init ngayon ng Exolo Q. Dinadaanan lang nila dito ang LA. Ngayon, sila lang ngayon ang nagmamay-ari ng RS. Hotel play para kay Puging. Pwede niyo makita si Minute Maya. Napakalayo talaga ng XQ ngayon. This is really risky for Puging. Nararap around na nga nila. SL2 will be the last member to kill off Puging. And now Exolo Q, apakabilis nilang nakuha yung 2 points na yun. You know, parang ito yung sinasabi nating lakas, no? Yung strength ng Exolo Q. Ito talaga, yung second half, kumbaga, galit sila, and they are out here for revenge, and they are showing it. Tingnan mo ba naman, SL2 nakahanap agad ng pitas dito, kaya sa kanang si Zerk with the trade out. Doon kay Minate, it's a sniper versus sniper battle, and they are able to find for the trades 1-for-1. Pero ito, nasabi ko, it's the story tales all this time, no? Exolo Q getting angry, and them wanting to take this map too, like there's no tomorrow. Poging trade, kaso nga lang 3v3 pa din. Medyo spread out ang mga miyembro dito ng Exolo Q. So kung gusto mong bigla itong Amelion Gaming sa isang site, numbers advantage sa kanilang kamay. Okay, but it's Ikus! Nakatambay dito sa hotel. Bawal ka daw mag-check-in kasi nandito daw si Ikus. Si Poging na lang ang naiwan. 1v2. Marami niya pang kailangan gawin dito. Yung C4 wala pa sa kanyang kamay. Kailangan pa niya balikan at pag-isipan talaga kung ito ang site ng gusto niya puntahan. Sige, baba muna. Hanap ng pwestuhan. Poging, nandito. Hanahanap din siya. At ang ganda ng ginawa ni Jake Dan, inagapan pa niya ang pagkukuha ng C4 doon kay Poging at nabigla. Hindi siya handa sa mga pinaggagawa ng mga global risk. Hi man, Exolo Q. 3-0 start already, and di pa rin nakahanap ng Amelion ang gamay ng Angkara. 1-for-1. Mahirap to para sa Amelion. Okay, advantage to naman para sa Exolo Q kasi hindi na sila nag-hold ng site eh. Paano naman napipick off ang Amelion? Exolo Q, lumalabas na sila mismo sa A. Nanggagaling sila sa entrance mismo. Nagsasmoke lang sila at saka sila kukuha ng pick-off. Zark, di ko lang sure no kung mabubuhay ka dito, no? Napakaraming Amelion Gaming ang nakabantay sa kanya. Pero ngayon Exolo Q, kaya naman nilang depensahan si Zerk. Dahil nga nagtawag sila ng mga tropa dito, Minute will be getting 1 though. Pero it's essentially a 2v2. Megate 2v1. Si Jake, kita naman kung ilan na lang ang kanyang buhay. Pero sapat lang yun. Kailangan niya lang hindi siya matamaan ng isang bala talaga. And ganoon din naman ang kaso dito ni Jake. Kailangan niya lang ng isang bala para mawala si Isor o si Zerk dito. This is Exolo Q on a chance of getting into the board. 0 and 3. Exolo Q, hot start para sa kanila. And Zerk, wala nang nakita pa kundi ang ulo lang ni Jake. Exolo Q wanted the smoke.
Pero di yun naging sapat. Amelio, 1-3 score. Si Zerk, in that last round, actually really made huge impacts para sa side ng Amelion niyan as SL2. Tuloy-tuloy lang daw, shinutdown niya yung standout nung last round na yan as Zerk falls. Advantage, Admillion ulit. Hanap siya na ng trade. Ito, umiinit na naman itong Exo Loki dito, RTA. Nagpapakita ng presence dito sa link. Kaso nga lang, hindi nang niya itutuloy. Pero si Jake actually, kabilang parte ng mapa ang mahuhulog as RTA. Makulit pa din. This fast and aggressive style of push. Nako, mapaparusahan pa to si RTA. Hindi niya alam na si Yabe na sa kanyang likod. It doesn't even need him. Poging, nakahanap din siya ng kanyang pitas dito. Di nila na malalayan na may tao na pala sa kanilang likod. And the A site, tinatawag na. Eyesore, sinasabi niya sa kanyang team, guys, libre to. Punta na kayo. Itanim nyo na right now. Ayusin lang natin yung ating post plant. 40 seconds ang nasa orasan. And Eyesore is in a deep position already. I feel like SL2, mag-clear niya to. Ayan na nga. Kaso nga lang, the off angle is still too strong. 1v2 situation dito as Icarus finding nothing as Amelion Gaming kumakagat muli, bouncing us back dito, Salvatore. And now isa nilang agwat nila dito. I think Amelion Gaming is starting to find their groove. Amelion Gaming nagiinit na rin. Pero Exolo Q does the same thing as well as Amelion Gaming na nagiinit din ng Exolo Q pagdating naman sa mga 1v1s and min-8 peaks out pits. Like he does it on an everyday basis. Araw-araw niyang ginagawa yun, men. And that pre-fire was just absolutely clean. Alam niya kung saan manggagaling si Yaba. And that was nothing short of spectacular for Exolo Q to get their first casualty. Grabe. Amelion Gaming will now be having some sort of adjustment. Kailangan nila makita si RTA dito. Pwede siya mag-lurk ng galing dito sa close tunnel. I don't know, man. Will that be a good sign for Amelion Gaming? Pupush na nga ba nila kagad to? Wala pang nagtatangka sa Exolo Q na samahan dito si Ikus. Pati si Minute. Nakabantay pa rin sila dito sa vents. Ayun, Puging and Eyesore. Venting kung saan sila pupunta. Sa entrance nga ba o sa vents? Pero Minute, another kill para sa kanya. And now Exolo Q. Lamang na sila sa tao ngayon. Lahat pa sila healthy. Pero Eyesore and Puging, di mo pa rin alam talaga kung saan sila pupunta ngayon, no? Talagang si Minute at Jake, tahimik pa rin sila. Exolo Q, di ba nila makukuha ang flawless na round? And Puging is still fighting. What a peek around. Minute gets the shots over to this Desert Eagle. And Puging on a close effort para tumablang laban. Exolo Q still got around. Yan ang sinasabi ko. Exolo Q making their aggressive plays work talaga in their favor, pero that time around their defense was just stronger than ever before. Midside, gustong paglabanan na naman nito. Galing sa ilalim, dalawang miyembro ng Exolo Q. Hoteldo, bigay na bigay. Yan, naparusahan itong si Minate dyan sa B area. Sa ngayon, A site looks open. Kaso nga lang si Jake, nahanap din si Eyesore galing sa gilid. 4v4. The equalizing of numbers is there. Amelion Gaming, gusto nila kumuha ng space dito, ng hanap ng lupa, kaso nga lang si Ikus titigilan sila sa kanilang pinagtatayuan. RTA with another shot, finding Poging in the worst spots in the world as si Zerk gamit ng kanyang parang gusto niya gawing tama ang nag-iisang pagkakamali, pero parang mahirap yun na gawain para sa kanila. And Irene, who left in a 1v3 situation, might be too much. Ipit na din siya ng mga miyembro ng Exolo Q. Gagawin 2-5 ang ating score. At gusto naman na ata ng Exolo Q to ituloy-tuloy ang kanilang momentum. Now Exolo Q now showing some promise here. Pero will Amelion Gaming maximize the rounds here para isa na lang ang puntos ng Exolo Q. Isa na lang ang lamang nila. And Minute, papangunahan kagad to with a peek over at LA. Kanina pa talaga tumitesting tong si Minute para
hindi masyadong epektibo ang ginagawa ng Amelion, no? Pero ang ganda ng pwesto dito ni Jake, pati ni RTA. Ina-anticipate nila na magpupush sila Iren. Pero Yaba will be getting SL2. Naku po, masyado ng malalim ata ang pinipwesto ngayon ng Amelion Gaming para lamang makakuha sila ng pick-off minute. Siya rin nga pala ang malalim din para naman sa X-Solo Q. Minute, Iren, and the rest of the crewmen. Lahat sila grupo-grupo na dito. Wala kang ni isang makikita na nasa A. Pwera na lang kay Minute. My God, it's now a 3v3. Gamit ng smoke, yun ang naging pantakas ngayon ng Amelion Gaming. Mabilis ang rotation para kay Yaba para makapasok na siya dito sa B. Nice rotation para sa hotel. And now, this is a chance for Amelion Gaming to now get the plant. Batteries na taguan dito ang ginagawa ni Jake. But with just a Desert Eagle, kanya nga ba one tap dito si Isor. Isor now, sliding it in. He goes for the pick, and hindi niya chinek yung corner niya. X-Solo Q, one more to get the round. And that is how you send a statement, pre. One more before we go to the second half. X-Solo Q, just a crazy set of events para sa kanila, and they came to play. They came to play and there is a price to pay kasi tingnan mo ba naman, luluhod na ang mga member dito ng Amelion Gaming pero palaban pa din tong si Yaba. Okay, nahulog na yung mga nagbabantay sa hotel. Kaso nga lang, tingnan mo na naman yung signature style sa sinabi ko, paulit-ulit na lang ng ginagawa dito ng X-Solo Q. Napakalalim na ang kanilang depensa dito. Di ata mamamalayan ng mga miyembro ng Amelion Gaming na may member na pala dito. Si SL2, ganyan pala kalalim dyan sa A site nila. And at this point, X-Solo Q, I think they thrive in these moments where they just wait for their enemy to make a mistake. Kaso nga lang, nauluhan etong si RTA, pero buti na lang si Yaba. Hindi siya aware na nandiyan ang kanyang kalaban. Okay. Finds the first shot. RTA, muntik na din mahulog. Kaso nga lang, it's a 1v2. Isor, makakuha niya dito yung C4. And RTA, nagpapwestuhan na din dito sa mid-side. I don't like this. Minato, kita na siya. Headshots possible! And he is able to get the shot dyan kay Isor. 2-7 na ang ating punto dito. Pabor na pabor to sa X-Solo Q. Side switch naman na. Kaya ba ayusin ang Amelion Gaming na to? Knowing that X-Solo Q's better side is the blacklist? That is the question that needs to be answered, and that's the type of thing that we need to see here. Step up, galing sa side ng Amelion Gaming, and Zerk with the first blood is the good start. Hindi maganda sa panlasa talaga na X-Solo Q. Ang, oh my God, wait. I stand corrected. That was already a good position for Amelion Gaming. I was just about to say, hindi maganda sa panlasa ng Amelion Gaming, rather, ang first half na yun. And now, they came in clutch dito sa second half with a good start already, pero 4v2 pa to. One sniper and one entry here for the side of X-Solo Q. Meanwhile, 4 pa ang pwede maging agresibo dito. Pero, ang Amelion Gaming nga ba, will this now be a version of them na gagawin nila at gagawin nila yung ginawa kanina ng X-Solo Q wherein global risk nga sila pero sila pa mismo nagpo-push out. Ang lalim na kinuha nilang coverage para lamang sa mid at hotel coverage. Pero di mo makakalain na ilang beses din nagagawin ng X-Solo Q yun at ilang beses din silang pumaldo doon. SL2, nasa vicinity na rin pero feeling ko naririnig niya rin yung footsteps na nag-aabang sa side ng B. Pero mabilis ang rotation dito para kay Juke. Open na open ang site ng A. Pero katumbas lang yan ng rotation din ng Amelion Gaming para makalipat din kaagad sila. Nakita na nga nila ang C4. Pero hindi pa rin napapanghawakan to na X-Solo Q. Nakita ni Zerk si Isor. Pero eto na nga, naku, na timingan pa si SL2. Napaka-familiar ng pangyayari na yun. Lahat tayo nakaranas din ng ganun. At nakita na nga rin yun dito sa Impact. Zerk nakikipaglaban na and Jake will be clearing him out dito sa tunnel. Ang layo ng C4 sa kanya, layo sa katotohanan. Full blinded dito si Jake. Pero tinan mo naman nakapag-reposition ngayon si Pugik. Ilalaban niya nga ba to? 34 para itrabaho ang site. And no man's land na ngayon si Jake. Possible B-take na nga to para sa kanya. Dalawa na nga yung nag-peek. And Jake just got overwhelmed by Amelion Gaming for their start dito sa second half. And kaya nga ba itakbo to ng Amelion Gaming? Sige, ang Amelion Gaming, napapakita na sila. I like this start. It's a good beginning
Kaso nga lang, napakataas ng kailangan nilang akyatan na bundok para bumalik pa dito. Kailangan pa nila sila makahanap ng 4 pa para mabawian dito, para mapantayan, ilalim, pinaglalabanan, minate, trade, maganda, 1 for 1, X8, XQ, babagalan nila ulit itong push dito sa mid-side. Pero agresibo pa din talaga sila, no? They don't stop talaga when they want to. And speaking of aggressive, nakita natin yung depensa naman ngayon ng Amelian Gaming. Parang kinukuha nila yung isang page galing sa libro ng X-Solo Q at ang lalim na din nakapwesto itong si Zerk. All the way there sa A-Lobby. Might find success. And okay, I think nakita na niya si Minate. Kaso nga lang, hindi niya natama yung shot sa RTA. Nahanap niya si Eyesore. That is bad for the side of Amelian Gaming. Defense crumbling. Planting. And ito na. Kailangan nila ayusin yung retake. At least si Zerk equalizing numbers. Kaso nga lang, nasimula na. The sniper positioning, napaganda. Galing kay Jake. Tuloy-tuloy na. Gusto nila pumasok. Ito nga lang. Up, down, turn around. Lahat ng members ng X-Solo Q nagbabantay na din dyan. Kukunin na to. Dalawa na lang yung kailangan ng X-Solo Q dito para tapusin itong mapa na to at pupunta tayo sa map 3, pare. And X-Solo Q, man. This has got to be like one of the most absolutely crazy performances of X-Solo Q. Not even matching up their performance yesterday laban sa Sibaqueros. And then with Amelion Gaming in this position alone, ilalaban pa rin nila. Oh my God, Amelion really wants to try. And because of Yaba's aggression, he got to Iren as well. Hindi lang pwedeng si Yaba ang gumagawa para sa Amelion. X-Solo Q, malapit na sila sa pangarap nila para mapunta sa map number 3. Pero will Amelion Gaming be able to rally this up to force 4 consecutive rounds kung sakaling ipapanalo nila to? Grabe nga naman RTA. Duguan pero lumalaban pa din. But this is still a 3v2. I don't know about this R2G. AL has all the advantages in the world. They just have to hold the site. Tama nga ba ang spread nila dito? 1v2 ang magiging usapan dito sa may bandang A site. And beds push nga ba ang usapan? Yun na nga nangyari. RTA clears out Yaba. And hindi nasa puso ni RTA ang A site. Ang layo ng pupuntahan niya. Ang layo ng ilalayag niya para lang mapunta sa B site. Ngayon, hindi alam ng Amelion Gaming kung saan papunta si RTA. Ang laki ng nirap around niya. Kaso nga lang, nababasa rin ng X-Solo Q kung saan papunta to. Si RTA. And mabilisan at dali-dali rin sila dito. Inaantay lang ba nila yung audio queue? We'll never know. 45. And ngayon, RTA, i-clear niya pa yung site pagdating niya kaya hindi siya panatag dito. And now, with 35, para makapasok ng site na doon pa rin ang X-Solo Q. Hindi pa rin nila alam. Hindi pa rin nila alam kung saan paano sila kikilos dito. Ngayon, Amelion Gaming with a 2v1 as we head into a retake. Okay, retake situation para dito. 2v1. RTA, siya yung mag-isa dito. Kailangan niya gawin tamang-tamang tong post plant na to. Iren is half HP. Kaso nga lang, red life na din to si RTA. Nako, hindi pa tumama. Yung unang-unang bala, nakahanap na, ipaikot-ikot na din siya dito sa site. And I want to say that it's enough. Kaso nga lang, Amelion Gaming, palaban pa din. Kaso nga lang, 4 pa din yung agwat dito, no? Masyadong mataas ang lamang na kinuha dito ng X-Solo Q para balikan to ng Amelion Gaming. I mean, they have done it. I have seen them fight this out, but I need to see more from them coming in this half. Okay? Early aggression dito sa labas ng A main, no? And so far, so good para sa side ng Amelion Gaming. Vents area, mukhang gustong itulak na. May tao nagbabantay, 2 actually. Si Poging, kasama din niya. Nandito si Yaba. Granada forces him away. Tulak siya pabalik. Patuloy-tuloy na din ang buhos na ginagawa dito. Kaso nga lang, hindi nila na-expect si Poging. Napahanap pa siya ng 3. And Amelion Gaming, the defense that they needed. Kaso nga lang si Minate umiinit na din. Still, tuloy-tuloy lang ang tulak na gusto gawin dito ng mga Global Risk at mabibigla nila, 100% mabibigla nila ang
huling miyembro dito ng X-Solo Q. C4 nasa kanilang kamay. So it needs to be Jake to make the move at kahit magtago ka dyan sa mismong wood, matatagusan ka pa din ng bala na headshot na din. A Million Gaming, tuloy-tuloy lang ang hila. Pabalik itong laro na to. And they want it badly. Yan ang tanong. Sino nga ba dito sa dalawang teams mas gusto? At mukhang si Isor gustong-gusto niya kasi siya ay nakahanap ng unang pitas dito. Malapit na nga ba sila? Makukuha na nga ba nila ang comeback na hinahanap nila? Ang totoo nga ba ang comeback para sa Amelion Gaming? Bumabawi naman ang X-Solo Q. Double para kay RTA. Ayaw ata ni X-Solo Q, men. Gusto nila ng map 3. Ang gusto ng Amelion Gaming 2-0. Ang gusto ng XQ. Gusto namin mag third map. RTA. 4K in one round. Forcing AL back into the drawing board once again, men. Nakita na natin tong scoreline kanina laban sa SBK. Nagawa nila yung naitawid nila yung laban sa Herbie Gaming. Pinako nila ang Herbie Gaming sa 9. At ngayon, Amelion Gaming. Kaya nyo bang ipakita na totoo ang comeback? Tig 2 kills ngayon ng Amelion. Wow. Wala kay Iren, pati kay Zark. Nangangalahati na nga rin ngayon si SL2. And Zark pushing. Napaka-aggressive na nga ngayon. Minute will be getting Zark. Kasi nag-overextend siya ngayon SL2. Kaya nga ba ilaban to ng Amelion Gaming? 3v2 na nga. Nawala bigla ang advantage ng Amelion Gaming dito lamang. Papuntang RS. And kaya nila i-cover tong batteries na to. No? Very, very easily kung i-hold nila. Ang side nagpakita si SL2. Pagkatalon, luminya kagad. Pero hindi niya na i-challenge to. Yaba, ayaw na makipaglaban. Nakita si Jake and what a trade by Jake. Oh my God. This is going crazy, R2G. Dalawa naman ang duguan dito para sa side ng X-Solo Q. Amelion Gaming is still fighting. Dalawang healthy para sa kanila. Napakalaki ng life advantage na meron ngayon ang Amelion. And now Red Hat SL2. One more para sa side ng Amelion Gaming to force a 9-6 scoreline. And there goes Juke peeking it out. Actually, Jake nga, Isor will be clearing that out. And X-Solo Q. Muntik na nila makuha yung round na yun and Amelion is still fighting. Laban pa lang din daw sila ng laban. Ayaw talaga bumigay. Amelion Gaming with the heart of gold. Still, 3 pa rin ang kanilang kailangan kunin. Round by round daw. Sabi nila tuloy-tuloy lang as this default is going deep. Paso nga lang, tinan mo ba naman ang lalim na si Zerk nandito sa kanilang likod. Malalaman ba nila? Ilang lason ba ang kanyang mahanap dito? Poging also in a prime position to be able to defend. Zerk is able to find for 1. Dalawang kanyang nahanap dito na lason na mga miyembro dito ng X-Solo Q. Just like that, dahil sa napakagandang inisyatibo na tinig dito ni Zerk, nakahanap niya yung mga pitas here as SL2 not able to find anything. Was able to find for 1 dyan kay Yaba, opening up the site. SL2 now. 1v2 situation. Ano ba ang kanyang pwede ditong gawin? Healthy pa siya. Well, full life pa din. And now, this 1v2 might be huge unless SL2. Pwede ba niya maagapan yung dalawang miyembro ng Amelion Gaming? Natatakot ako pa sa kanila! And that's it! 1 spray! 2 kills!